Habang inihintay po natin yung mga ibang kapatid po na papunta po, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia. Sa John chapter 11, (7 to 16). John chapter 11, verses 7 to 16. Sige po, basahin natin. Sa John chapter 11, magmula verse 7, basahin po natin. Verse 7, pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabay, ngayoy pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon? Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Verse 10, ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y papunta roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. At ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya. Gayon may tayo na sa kanya. Si Thomas, na tinatawag na kambal, ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Merong dalawang katotohanan na gusto po nating makita at ito ang ating gagamitin para sa ating opening prayer. Una, maraming pagkakataon, dadalhin tayo ng Panginoon sa isang situation na hindi po natin gusto. Na kung tayo ang mamimili ay hindi natin pupuntahan ang ganong klaseng situation. Ito po ang naging karanasan ng mga disipulo ng ating Panginoong Yesus. Si Lazaro na 4 na araw ng patay, gustong puntahan ng Panginoong Yesus upang ipakita na meron siyang kapangyarihan over death. At sa kaisipan po ng mga disipulo, makikita po natin sa kanilang argumento, bago pa kasi ang tagpong ito ay gusto ng patayin ng mga Hudyo ang ating Panginoong Yesus. Pinagbabato na siya. Ngayon, iniisip ng mga disipulo sa verse 8, kung babalik tayo doon, ay papatayin ka sigurado ng mga Hudyo. Yan ang sinasabi ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Ayaw nilang
puntahan si Lazarus dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At makikita natin na ito ang malinaw na direksyon at kalooban ng Panginoon dahil ito ang kalooban at ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, ganun din po sa atin na mananampalataya, maraming pagkakataon sa ating mga buhay na ilalagay tayo ng Panginoon sa isang situation na ayaw po natin. Sa isang ministry na kung meron tayong choice, ay hindi natin pipiliin. Pero sa wisdom ng Panginoon, makikita natin, base sa ating pinag-aaralan, ang reason ng Panginoon, kaya niya dinadala ang kanyang mga disipulo sa isang situation na delikado at ayaw nila, ay para ipakita ng Panginoong Yesus ang kanyang kapangyarihan. Si J.C. Ryle ang nagsabi, ang reason kung bakit ginagawa ito ng Panginoon ay para i-grow ang mga graces sa atin. Mag-grow tayo spiritually at i-restrain ang ating mga kasalanan, especially ang tinatawag nating besetting sin. Ang mga kasalanan na napakadali para sa atin na mahulog. Makikita natin ang wisdom ng Panginoon dahil alam natin ang buong picture ng kwento. Dahil pumunta sila sa Judea, nakita ng mga disipulo ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Na ang Panginoong Yesus ay hindi lamang siya nagpapagaling ng may sakit, kundi meron din siyang power na buhayin ang isang taong namatay na. At ito pa ang isang katotohanan na kanilang nakita at naranasan. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa verses 9 and 10, nung sinagot niya ang kanyang mga disipulo, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ibinibigay ng Panginoong Yesus ang isang prinsipyo. Tayong mga tao, nagtatrabaho tayo tuwing umaga. At kapag gabi ay nag-i-stop tayo. Tayo pong mga Kristiyano, binigyan tayo ng panahon ng Panginoon sa mundong ito upang paglingkuran natin siya. At darating yung time na kukunin niya tayo, yun ang gabi na mamamatay na tayo dahil tapos na ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng Panginoon na isang lesson sa kanyang mga disipulo, hanggat hindi pa dumarating ang araw na kukunin kayo ng Panginoon, gaano man kadelikado ang ministry, ang paglilingkod na nagagawin nyo para sa Ama, ay hindi kayo masasaktan, hindi kayo mamamatay. Ito ang isang lesson na kung hindi sila dinala ng Panginoon sa isang delikadong situation, hindi nila mararanasan ang ganitong klaseng katotohanan. Merong nagsabi na tayong mga Kristiyano, hanggang hindi po dumating yung time na ng kamatayan natin, ay immortal tayo. Ang ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng kumuha ng ating buhay. Mamamatay lang tayo kapag gusto ng kunin ng Panginoon ang ating buhay. Ito ang isang lesson na gustong ipakita ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo na takot mamatay dahil nga baka patayin sila ng mga Hudyo kung sila ay babalik sa Judea. Isa pang makikita natin dito na dinadala tayo ng Panginoon sa isang mahirap na situation upang i-restrain ang ating besetting sin. Pansinin po natin si Thomas. Si Thomas dito, nung wala siyang magawa na talagang gusto ng Panginoong Yesus na napuntahan si Lazarus kahit delikado, ang sabi ni Thomas sa pinakahuling bersikulo, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Ang ibig sabihin, wala tayong mapapala sa ministering ito.
magsusuicide tayo. Hindi nakikita ni Thomas by faith na merong mabuting gagawin ang Panginoon. Pero pansinin po ninyo, ito ang besetting sin ni Thomas. Hindi ba nung nag-resurrect muli ang ating Panginoong Yesus mula sa mga patay, hindi ba si Thomas din ang ayaw maniwala? Na ang sabi niya, hanggat hindi ko makita ng dalawang mata ang Panginoong Yesus, hindi ako maniniwala. So ang ibig sabihin, ito ang besetting sin ni Thomas na napakahirap sa kanya na lumakad by faith. Lumalakad siya by sight. Palagi niya nakikita yung downside, yung hindi maganda. Pero hindi niya nakikita na mayroong Panginoon na mayroong mabuting layunin na siyang nagkokontrol sa lahat ng mga bagay. At ang reason kung bakit dinala niya ang kanyang mga disipulo sa isang delikadong situation ay dahil para i-restrain ang besetting sin ni Thomas at ng kanyang ibang mga disipulo. Ang ibig sabihin po, sa mga pagkakataon na dinadala tayo ng Panginoon sa isang mahirap na situation, sa isang ministry, na kung tayo ang mamimili ay ayaw natin. Sinasabi sa atin, tanggapin natin patiently at magpasalamat sa Panginoon na sa mahirap na situation na ito ay i-grow niya ang ating pananampalataya at i-restrain niya, pipigilan niya sa pamamagitan ng mahirap na situation ang ating mga besetting sins. Ganito po ang wisdom ng Panginoon. Kaya naman sa isang mananampalataya na lumalakad by faith, tinatanggap niya willingly anuman ang ibigay ng Panginoon sa kanyang buhay, gaano man ito kahirap, dahil ang nakikita niya ay ang pag-ibig at wisdom ng Panginoon. Pangalawa na katotohanan na makikita po natin dito, inilarawan ng Panginoong Yesus ang kamatayan ni Lazarus na natutulog lamang siya. Ang ibig sabihin po sa atin na mananampalataya na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, ang kamatayan po ay parang pagtulog lamang. Ang ibig sabihin, gigising ka. Na paggising mo, kasama mo na ang Panginoong Yesus sa langit. Ang kamatayan ay entrance patungo sa langit sa isang mananampalataya kay Yesus. Ang pagbuhay muli ng Panginoong Yesus kay Lazarus mula sa mga patay ay picture ng mararanasan o gagawin ng ating Panginoong Yesus na siya ay mamamatay, pero siya ay mabubuhay muli pagkalipas ng 3 araw, na ibig sabihin, nagapi niya ang kamatayan. Na sinasabi sa atin, ang sino man ang manampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan, mamatay man siya, siya ay mabubuhay na muli at makakasama niya ang Panginoon sa langit sa pangwalang hanggan. Ito ang assurance na ibinibigay ng Panginoong Yesus sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Walang sino man sa mundong ito, gaano man kagaling, gaano man ka-advance ang siyensya at technology ngayon, hanggang ngayon wala pa rin silang solusyon pagdating sa kamatayan. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang namatay at muling nabuhay, nagapi niya ang kamatayan na sinasabi sa atin, siya ang buhay at muling pagkabuhay. Sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang assurance na ibinibigay sa atin na mga mananampalataya. At hindi lamang ito assurance na mararanasan natin sa glory. Kahit ngayon, ang blessing nito ay pwede na nating maranasan. Kung pag-aaralan po natin ng malalim, ang worst na pwedeng maranasan natin sa mundong ito ay ang mamatay. Possible na iba-iba ang kadahilanan, pwedeng yung iba, bangungot, pwedeng iba,
cancer, yung iba aksidente, pero pare-parehas lang. Ang worst na pwedeng mangyari sa atin ay ang mamatay tayo. Nagtatrabaho tayo kasi ayaw nating magutom, ayaw nating mamatay. Kapag nagkakasakit tayo, nangangamba tayo kasi ayaw natin ng mamatay. So kung pag-isipan natin ng malalim, na tayo palang mananampalataya ay secured na, sigurado na ang kamatayan ay entrance lamang patungo sa langit. Ang ibig sabihin, hindi man dapat tayo mag-worry. Ang ibig sabihin, kung nag-iisip lang tayong mga mananampalataya, wala po tayong dapat ikatakot. So sa maraming pagkakataon, kung titingnan po natin ang ating mga sarili, natatakot, nag-worry tayo, nangangamba dahil hindi lang tayo nag-iisip. Mas pinapaandar natin ang ating emosyon at kung ano ang nakikita natin. Kailangan nating mag-isip, magbasa ng Word of God, mag-meditate, mag-pray, upang magkaroon tayo ng tamang perspective, maranasan natin ang mga pagpapala na ibinigay na ng Panginoon sa sinumang nanampalataya sa Kanya. Kaya pwede tayong mamuhay na merong confidence, magtiwala sa Panginoon at tanggapin anuman ang ibigay niya, ito ay para sa ating ikabubuti at para sa Kanyang glory. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng wisdom, ng kalinawan, ng kaisipan. At tumihingi kami ng tawad, Panginoon, na every time na dinadala mo kami sa paghihirap, anumang klaseng paghihirap ito, Panginoon, nagrereklamo kami dahil hindi namin nakikita ang iyong wisdom, ang iyong pag-ibig, dahil lumalakad kami by sight. Hindi kami nagiging komportable sa mundong ito dahil masyadong mahina ang aming pananampalataya. Panginoon, maging gracious ka na i-glorify mo po ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasan Kanyang nakamit, Panginoon, na sa tulong ng iyong Holy Spirit ay ipalinaw mo sa amin kung ano ang kahulugan at implikasyon ng mga ito sa aming mga buhay. Dahil sa perpektong buhay at perpektong pagbabayad ng kasalanan sa krus ng aming Panginoong Yesus bilang aming kahalili, sinasabi mo sa amin na ang lahat ay ginagawa mo para sa aming ikabubuti. Kahit sa mga mahihirap, mapapait na sitwasyon namin, Panginoon, paghihirap namin, ay kumikilos ka, gumagawa ka para sa aming ikabubuti at para sa iyong glory. Tulungan mo po kami maunawaan ito, Panginoon, makita ang iyong wisdom, ang iyong pag-ibig na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus. At salamat sa assurance na nagapi mo na ang kamatayan, Panginoon. Na ang kamatayan ngayon ay ang pwede lang gawin sa amin ay dalhin kami sa langit, sa iyong piling, Panginoon. Sa aming mga sarili, Panginoon, hindi po namin kayang harapin ang kamatayan. Ito ang kinakatakutan namin, Panginoon, ang kami po ay mamatay. Pero dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus, na nanggapin niya ang kamatayan bilang aming kahalili, sinasabi mo po sa amin ngayon na kahit ang kamatayan na ito ang worst na pwedeng gawin, mangyari sa amin sa mundong ito ang mamatay, Panginoon, ay pagpapala sa amin. Dahil ito ang magdadala sa amin sa iyong piling, sa langit, sa pangwalang hanggan. Tulungan mo po kaming maunawaan at maranasan namin ito, Panginoon. At sa aming pagsamba ngayong umaga, salamat po sa mga kapatid at kasama po namin na nandito, na dinala mo po, at dinadalangin po namin ang ibang mga kasama po namin na hindi makakadalo dahil sa anumang dahilan, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa kanila. Ikaw ang mag-minister sa kanila ngayong araw ng linggo. At tulungan mo po kami mag-worship, Panginoon,
umaga dahil ito ang deserve mo. Ang pasalamatan, ang itaas ka namin dahil sa ginawang pagliligtas ng aming Panginoong Yesus sa krus para sa amin na makasalanan. Tulungan mo po kami sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pagkakaloob, pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming fellowship. Panginoon, tulungan mo kami at udyokan mo kami na gawin namin ang lahat ng ito na nag-worship, sumasamba sa aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa glory lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.